kababayan, buhat nung naging PNP chief, eto pong si General Torre, sasabihin ko lamang po sa inyo mga kababayan, dito po sa lugar namin, although nagkakaroon ng checkpoint mga kababayan pero hindi po palagi. Pero ngayon mga kababayan, na naging PNP chief na etong si General Torre, talagang yung mga kapulisan, lagi na pong nagche-checkpoint mga kababayan dito sa amin. And then yung mga batang nagmamaneho ng walang lisensya, hindi na po nagmamaneho ng motor ngayon. Especially mga kababayan, yung mga matitigas ang ulo na walang helmet, pumupunta ng bayan, pero pagdating ng bayan, doon lang mag-helmet mga kababayan. Ngayon, natututo na silang mag-helmet kasi nga, dito po sa amin, pagbaba nyo lang sa kanto, may mga checkpoint na mga kababayan. At dito, ramdam na mga kababayan natin na talagang yung ating mga kapulisan ay may presensya. Ano po, buhat nung naging PNP chief, etong si General Torre. So ngayon, pakinggan natin mga kababayan at panoorin po natin etong nakita nating balita na kung saan mga kababayan, 8 daw pong hepe ng PNP ang sinibak dahil sa bigong pagpapatupad or bigong ipatupad yung 5-minute response ni General Torre mga kababayan. So ngayon i-play po natin. Back sa pwesto ni PNP Chief Nicolas Torre ang 8 hepe sa Metro Manila dahil bigo silang patupad ang 5-minute response time. Hinihina sa balita si Brian Castillo. Brian, sa mga lugar naka-assign ang mga tinanggal na hepe. Jiggy, 2 linggo matapos maupo bilang PNP Chief ay nagsimula na yung sibakan sa hanay ng mga opisyal ng PNP sa ilalim nitong si PNP. Alam niyo mga kababayan, eto lagi ko naman po sinasabi, kapag ka hindi na kaya yung trabaho at hindi maipatupad ng maayos, hindi magawa ng maayos yung trabaho, alam niyo naman yung mandato ng presidente. Kung hindi mo kayang gampanan yung trabaho mo, mas may deserving pa na dapat ay pumalit sa'yo or papalit sa'yo. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi lang naman iisa yung pulis nating magaling or hindi lang naman iisa yung pulis natin na hepe mga kababayan. Marami po yan na talagang mas bagay dun sa posisyon mga kababayan na kayang gampanan yung kanilang trabaho. So ngayon, alam nyo naman dato ni Presidente na kapag ka hindi mo kaya yung trabaho at hindi mo magampanan ng maayos yung trabaho, hindi ka nararapat dyan. Dapat palitan ka ng isang tao na kayang gampanan yung trabaho mo. At yan mga kababayan din, yung sinusunod ni General Torre. Kung hindi nila kayang trabaho at hindi nila magampanan, o di dapat lang silang palitan. Chief Police General Nicolas Torre III, 8 Chief of Police sa Metro Manila yung kanyang inalis na sa pwesto. Ayon kay Torre, bigo yung mga tinanggal na hepe na ipatupad yung kanyang direktiba na 5-minute response time para sa lahat ng mga tawag na natanggap ng PNP sa pamamagitan ng kanilang 911 emergency hotline. Narito ang kanyang pahayag. It is our commitment to the President and to the Filipino people. Diba? So, if they can cope up with it, if they can step up to that standard, we will look for commanders who will do so. Gate ni Torre, talagang hindi magiging epektibo ito. At saka tandaan nyo mga kababayan, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, yung ibang pulis kasi nabibaby. Hindi ko naman po nila lahat, pero yung iba, nabibaby mga kababayan. Pero sa panahon ni PBBM at ni General Torre, hindi na po pwede yung ganyan. Kung hindi nila kayang gampanan yung trabaho nila, mas marami pang pulis na kayang gampanan yung trabaho nila. Kaya kung makikita nyo mga kababayan, gano'n na lamang po kadali kay General Torre na palitan yung mga pulis or mga pulis na may matataas na ranggo kapag ka hindi kaya yung trabaho. Kasi nga ang mandato ni PBBM, kung hindi mo kaya ang trabaho mo, hindi ka para dyan. Ito nga agarang pagresponde ng mga pulisya kung hindi maayos na mamanduhan ng mga ground commander yung kanilang mga tauhan. I want them to actually command, not only figuratively, but literally, they can issue the command over the radio, over any communication na kung gusto nila. Pero dahil nationwide itong 911 emergency hotline, hindi lang daw sa Metro Manila gagawin itong sibakan ng mga hepe na hindi makapapasa sa pamantayan na ipinapatupad ng pulisya. There will be more because I was there in Central Visayas yesterday, in Iloilo, and may mga nakosyon ako mga provincial director doon. We will declare those positions open so that mabigyan naman ng pagkakataon ang ibang mga interesado at qualified. Tama! At totoo! sa tingin natin ay kayang gawin yung ating pamantayan. Jiggy, na una nang sinabi ng PNP Chief na plano munang ipatupad sa loob ng ilang buwan itong 5 minutong police response time bago yan ibaba pa doon sa pinaka-target na 3-minute response time ng PNP. Yan muna ang latest.
Kumbaga mga kababayan, siguro marami nagtataka sa inyo, 'di ba may binabanggit si General Torre noon na 3 minuto na responde ng ating mga kapulisan, na kalaunan ay naging 5-minute response mga kababayan. Ngayon kung iisipin niyo pong mabuti, maliwanag naman po yung sinasabi dito. Na ngayon, 5 minuto muna, pero kapag ka nasanay na yung ating mga kapulisan, bababa na po yan sa 3 minuto yung pagresponde ng ating mga kapulisan sa mga kriminalidad na nangyayari mga kababayan, especially sa underground. So ngayon, ito yung isang napakagandang balita na nakita po natin na talagang epektibo na mga kababayan, yung ginagawa ni General Torre na pagbalasa sa hanay ng ating mga kapulisan. Kasi nga ang pananaw ni Presidente at na-adapt din ni General Torre, kung hindi kayang gampanan yung trabaho ng isang pulis na mataas na opisyales, hindi ka para dyan. Kailangan kang palitan ng mas interesado at kayang magtrabaho ng mas maayos at kayang gampanan yung kanilang mga tungkulin bilang opisyales ng National Philippine Police, ng PNP mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ito pong ginawa ni General Torre ito, baka sabihin ng mga didisit, hindi naman mga tarungan yan kasi naghirap din naman ng mga yan. Hindi mga kababayan, para sa akin, kung hindi nila kayang gampanan yung trabaho, much better palitan sila ng ibang pulis na mas interesado at kayang gampanan yung kanilang trabaho. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa isa pang topic na nakita po natin, etong patungkol kay Bato de la Rosa, na kung saan, alam nyo naman mga kababayan, katatapos lamang po nung nangyaring botohan at nung naging motion ni Bato de la Rosa dyan po sa Senado, nung panahon na tinatakal yung impeachment nitong si Sara Duterte, kung magkukonvene ba sa Senado mga kababayan or hindi. Diba nagmotion doon itong si Bato de la Rosa, at dahil dyan naging mainit si Bato de la Rosa sa mga kababayang Pilipino po natin. At ngayon mga kababayan, sa sobrang pagkabayas ni Bato de la Rosa, hindi niya napansin na yung video na na-share po niya sa kanyang account AI generated. Ibig sabihin, artificial intelligence mga kababayan. Buti pa nga yung AI, may intelligence. Samantalang itong si Senator Bato de la Rosa, wala kahit kaunti. Saan ka ba naman nagkatala, senador ka ng bayan, at ikaw ay darating sa point na kung sakaling magtuloy-tuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte, ay magiging hukom ka, i-share mo ba naman yung video ng yung bidyong AI at paniwalaan mo at manghikayat ka pa, mandamay ka pa sa mga tao na tumututol yung 2 estudyante do sa impeachment ni Sara Duterte? Maliwanag naman do sa video, kung papanoorin po ninyo, talagang AI generated. Ibig sabihin, artificial intelligence. At ngayon mga kababayan, basahin po natin etong nakita nating balita kung bakit nga ba mga kababayan nawaw mali etong si Bato de la Rosa at kung bakit nga ba siya pinagtawanan ng mga kababayang Pilipino po natin. Eto, sabi dito sa sa Abante, TNT tunay na tabloidista, Bato de la Rosa nawaw mali sa AI, kinuyog. Eto mga kababayan. Wait lang yan. Highlights lang natin. Binatikos ng ilang netizens si Senator Bato de la Rosa dahil sa pag-share ng video na kumokontra sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na umanay artificial intelligence or etong AI generated. Tampok sa video ang interview ng 2 estudyanteng lalaki na ipinapaliwanag kung bakit hindi nila sinusuportahan ang impeachment laban kay BP Sara. Sa caption ng video, may nakalagay na hashtag AI. Nirepost ito ni De La Rosa sa kanyang Facebook page at nilagyan ng caption na mabuti pa ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo, mga yellow at mga komunista. Pinapatamaan po mga kababayan ni Bato de la Rosa dyan, yung mga dilawan mga kababayan at yung mga komunista na alam naman po natin mga kababayan, bukod po doon sa mga totoong komunista, yung mga Marcos loyalist na sumusuporta sa ating gobyerno na kumokontra sa kanilang mga pananaw. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, mabilis itong naispata ng mga netizen at nagpahayag ng pagkadismaya na napagkamalan umano ng senador na totoo ang AI generated. Buti pa nga yung AI generated, may intelligence. Samantalang etong si Bato de la Rosa, sa sobrang pagkabayas, hindi natin alam kung saan na ba napunta ang intelligence nito mga kababayan. Kung titingnan ninyo si Senator Bato de la Rosa, kung tutusin, dapat hindi mabilis maloko yan Bakit?
naging PNP chief yan mga kababayan ng Republika ng Pilipinas. Ang isa pa dyan, alam naman po natin na etong si Senator Bato de la Rosa, ang ranggo po niya sa PNP ay general. Di ba pagka mga ganon, dapat hindi ka mabilis mauto. Bakit dun sa video mga kababayan na AI generated, so sobrang pagkabayas po niya, hindi na po niya nasala yung tama at mali. Ano po ngayon mga kababayan, sabi pa dito, alam niyang AI yan. Pero shinare pa rin, comment ng isang netizen. Agad namang rumesback si De La Rosa at sinabing umatake kayo mga trolls. Kumbate los nyo. Depensa pa niya, I don't care if this post is AI generated or Monobo generated because I am not after the messenger. I am after the message. So please don't shoot the messenger. Without reading in the message, he delivers mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, ito yung video. Alam ko naman, napanood nyo na pong lahat at alam ko naman na alam ninyo na AI generated po yan. Pero ang masakit kasi dyan mga kababayan, marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang naniniwala doon sa AI generated na kunyari yung mga bata nagsasalita at kumukontra sa impeachment ni Sara Duterte. Pero ang totoo mga kababayan, marami sa mga kababayang Pilipino po nating kabataan ang gusto po talaga na magtuloy-tuloy na itong impeachment trial ni Sara Duterte para malaman kung ano nga ba ang katotohanan sa nangyari sa pera ng mamamayang Pilipino. Taliwas dito sa AI generated na kumakalat na ito na isinare pa ni Bato de la Rosa. Biruin nyo nabiktima na nga siya ng fake news, nambiktima pa siya ng iba na kanyang mga tagasunod. Kaya hindi natin maikakaila na yung mga DD shit na naniniwala at nakikinig po sa kanila talagang mabilis mapaniwala. Kasi nga mga kababayan, madali silang utuin at mismong hindi nila alam na yung mga taong sinusuportahan po nila, yun na po yung nang-uuto mismo sa kanila. So ngayon baka sabihin ng iba, hindi naman totoo yan Ano yan? Wala namang balitang ganyan na si Bato de la Rosa nabiktima ng AI at nandamay pa. Eto mga kababayan, pakinggan nyo. Senator Bato de la Rosa. Ang source natin, Bilyonaryo News Channel. Sabi dito, De La Rosa on AI-generated video, what matters is the message mga kababayan. So ito i-play po natin. Is under fire after posting an AI-generated video about the impeachment process against Vice President Sara Duterte. But De La Rosa isn't backing down, saying it's not about how the message was made, but what it stands for. Hannah T. has the details. Even senators are not immune to AI deception. Dapat kasi Senator Bato de la Rosa, kung bias ka, wag mo sanang haluan ng pagkabobo. Di ba mga kababayan? Hindi, sa akin lang naman, ang pananaw ko lang naman, kung bias ka, tama na yung bias ka na. Wag mo nang gamitin pa yung pagiging bias mo para makapang-uto kayo ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi hindi ba kayo nahihiya? Mga senador kayo, bago kayo pa nagpapasimuno ng ka-fake newsan, hindi ko po nilalahat pero kayo pa nagpapasimuno ng ka-fake newsan dito po sa ating bansa. Ang pinakamasakla pa dyan, alam mo na ngang AI generated, nandamay ka pa. Kaya marami sa mga kababayang Pilipino po natin, ang baluktot talaga ang pananaw patungkol po dito sa impeachment. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. It started with a post from Senator Bato de la Rosa. On Saturday, he shared this video from the page Ay Grabe. It showed students defending Vice President Sara Duterte against impeachment. Ito, pakinggan nyo ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. In his caption, he wrote, "It's a good thing the kids understood what was happening and even urged other groups like the Yellow and Communists to listen to them." The post went viral, now garnering millions of views. Kaya nga. Even Davao City Mayor Baste Duterte shared it, mocking liberals who claimed they have Gen Z support. But netizens Yan, isa pa pala itong si Baste mga kababayan na naniwala doon sa AI generated. Alam nyo mga kababayan, ito yung pinakamasakit dito sa mga DD shit. Ano po, kahit inuuto na sila ni Baste Duterte, inuuto na sila ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla, naniniwala pa rin sila. Ganun na ba talaga mga kababayan kamangmang yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte? Hindi ko po nilalahat pero yung mga naniniwala sa mga ito, ganun po ba kayo kamangmang? Kahit inuuto na kayo ng paulit-ulit,
paulit-ulit pa rin po kayo nagpapauto? Hindi ba kayo natuto sa nangyari dito sa pinaggagawa ni Bato de la Rosa at ni Robin Padilla sa inyo? Paulit-ulit kayong ginagawang bobo. Hindi ba kayo napapaisip na paulit-ulit kayong pinagmumukhang tanga ng mga yan? Saan ba naman kayo nagkatala? Isiner pala ni Bato de la Rosa, isiner din ni Basti Duterte. Tapos, ang pinakamasakla pa doon, ang binabanatan pa nila yung mga dilawan na kung saan maraming mga kabataan ang sumusuporta, mga kababayan. Hinahamon nila ang dilawan na hindi naman daw totoo na lahat ng kabataan ay sumusuporta sa mga dilawan, mga kababayan, at saka sa gobyerno ni PBBM. Pero maliwanag naman na yung isinar po nila, alam din naman nila sa kanilang mga sarili na AI generated po yan at fake news po yan. Quickly spotted signs of AI. Tech group EXE Tech Solutions pointed out even senators can be fooled by AI. The group warns AI is now able to produce near realistic videos but can also be used for propaganda. Diba? They urge the public to learn how Tapos palalabasin pa nila na isang firm, mga kababayan, yung may propaganda, yung may mga ginagamit na AI para sirain ang mga Duterte. Samantalang sila nga, isinishare pa nila yung mga AI-generated na propaganda laban po sa impeachment ni Sara Duterte. Sino ngayon ang may troll farm, ang may ginagamit na mga AI-generated para lamang po patayin yung issue patungkol sa kanilang mga kabulastugan na pinaggagawa sa ating gobyerno, mga kababayan? Saan ba naman nagkatala? Tingnan nyo, alam na nga ni Bato de la Rosa na AI-generated yung yung dalawang estudyante na nagsasalita or interview sa dalawang estudyante na nagsasalita na kumokontra doon sa impeachment ni Sara Duterte, isinar pa ni Bato de la Rosa. So anong iisipin natin dyan? Di ba kapakanan nila yung mga propagandang yan, yung mga AI-generated na yan, para sirain, mga kababayan, yung pag-asa ng mga kababayang Pilipino po natin na malaman ang katotohanan patungkol po sa pera ng taong bayan na nilustay ng walang awa ng opisina ng pangalawang Pangulo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. how to spot deceptions. But how was it discovered that it's AI generated? Lawyer Jesus Falsis went deeper into the details. First, the vehicles seen in the video, including a pedicab, don't exist in typical Philippine school settings. Kaya nga. Second, the school uniforms showed double logos on the pocket and above it, something unusual for actual school designs. Third, the name prints on the Para nga yung mga batang ginamit dito, yung mga bata doon sa Thailand. The uniform were garbled, not reflecting any known student or school. Falsis accused De La Rosa of knowingly sharing the fake video. He called it an extension of what he claimed were fake news tactics since 2016, the start of former President Rodrigo Duterte's administration. House Deputy Minority Leader Raul Manuel slammed De La Rosa and questioned if he is indeed a senator. Manuel said even students can now spot AI-generated content better than some lawmakers. In a new post, De La Rosa said it doesn't matter Oy, Kuya Rani Shera, may galab shoutout if the video was AI generated or not. What matters to him was the message. He wrote, "Please don't shoot the messenger." Right now, the country has no standalone law regulating AI. The COMELEC earlier warned of AI risks in elections and pushed for rules against manipulated materials this year. The National Privacy Commission is monitoring AI usage under existing data privacy rules, but experts say comprehensive AI laws remain lacking. Hannah T, Billionario News Channel. Kasi mga kababayan, laganap na talaga sa panahong ito ang AI generated. Kung makikita ninyo, may mga matanda na nagsasalita na hindi naman talaga nag-e-exist, mga kababayan. May mga pelikula, may mga video na mapapanood nyo na medyo magandang tingnan, pero sa totoong buhay, hindi naman po talaga nag-e-exist. At maliwanag din naman, mga kababayan, na yung mga videong naglilipa na ngayon na medyo kakaiba, talagang gawang AI generated. Ngayon, na nakakapagtaka dito, siguro naman napansin din ni Bato de la Rosa na talagang AI generated yung video na yon. Kaso nga lang, since pabor sa kanila, tandaan nyo, mga kababayan, tandaan nyo po na mabuti, kapag pabor sa kanila, kahit fake news na, talagang ipagkakalandakan pa nila. Pero pagka kontra sa kanila,
at alam nila na fake news yun mga kababayan, talagang nanggagalaiti po sila. Tsaka ang pinakamasaklap kapag kontra sa kanila kahit totoo na, talagang sinasabi nila na yon ay fake news mga kababayan. Pero sila naman ang talamak talaga na nagpapakalat ng fake news dito po sa ating bansa para lamang po iligaw ang totoong issue sa totoong usapin na dapat managot at dapat sumagot si Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan mga kababayan at mga matitinding aligasyon na kinakaharap po nila.